Nabuntis ako ng amo kong byudo at pinangakuan ng kasal pero hindi ako matanggap ng kanyang mga anak. Hello Ate Ann, magpapa-advise lang po ako. Dahil gusto ko ilabas ang bigat na nararamdaman ko. Itago mo na lang akong Vina, 35 years old. Galing ako sa mahirap na pamilya pero puno ng pagmamahal ng magulang. Nagtatrabaho ako ngayon dito sa Maynila bilang kasambahay. May amo akong byudo at may dalawang anak. Ang panganay niyang anak ay may pamilya na at ang bunso naman ay nasa puder pa niya at ito'y nag-aaral pa sa kolehiyo. Nagsimula akong magtrabaho dito since 2019, hindi ko na naabotan ng amo kong babae dahil 2017 pa daw ito pumanaw. Ang amo ko namang lalaki ay medyo may edad na, pero hindi halatang may edad dahil sa ito'y gwapo at matikas ang pangangatawan. Unang pasok ko pa lang dito sa kanila ay napakabait ng mga anak niya sa akin. Sinipagan ko magtrabaho dahil ako lang ang katulong nila. Lahat ng mga gawaing bahay, magluto, manglaba at maglinis, all around po ang trabaho ko dito. Hindi naman masyadong malaki ang kanilang bahay. May negosyo ring pinapalago ang amo kong lalaki at sa tuwing uuwi ng bahay ang amo ko, itago mo na lang sa pangalang Richard. Si Richard kapag umuuwi ng bahay ay pinagtitimpla ko siya ng kape at pinaglulutuan ng masarap na pagkain. Sabi ni Richard sa akin, "Aba pwede ka nang mag-asawa, Vina. Dahil ang sarap mong magluto parang ginagahan akong umuwi ng bahay pag ganito kasarap ang niluluto mo." Sinagot ko naman po siya na mayroon lang pong natutunan sa mga magulang ko. Masarap din magluto ang inay at itay ko po, sir. Kasama niya kumain ang anak niya, itago mo na lang sa pangalang Ryan, Ate Ann. Lumipas ang 3 taong pagsisilbi ko rito, hindi ko akalain na ang amo ko ay magkakagusto sa akin. Hindi pa alam ng mga anak niya noong panahong iyon. Pagkalipas ng ilang buwan na pagtatapat niya sa akin. Hindi ko naman maitago na may gusto rin naman ako sa amo ko, Ate Ann. Hanggang sinagot ko siya at dumaan ang mga araw. Sa tuwing kami magkasama, palihim kaming gumagawa ng milagro. Isang araw dumating ang anak niyang panganay sa bahay, hinahanap niya ang papa niya. Sabi ko sa kanya hindi pa umuuwi si Sir Richard, mamaya pang hapon siya makakauwi. Nagtaka ang panganay niya dahil alam ko lahat ng mga oras na pauwi ng bahay, ang papa niya. Ilang oras na paghihintay ay bigla na lang nagdesisyon na siya ay uuwi na. Saad niya sa akin, pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako dito sa bahay, sagot ko na lang sa kanya, "Opo, sir." At pagkalipas ng ilang oras ay dumating na si Richard. Sinabi ko sa kanya na dumaan ang panganay mo rito. Ano daw ang kailangan, sinagot ko, hindi niya sinabi sa akin kung may kailangan ba siya sa'yo. Napatanong ako kay Richard, baka nalaman niya na may relasyon tayo, hindi ko alam ano ang gagawin Richard at umakap ako sa kanya. Sabi niya lang, hayaan mo, sasabihin din naman natin ang lahat sa kanila. Isang gabi may kumatok sa kwarto ko, pagbukas ko ay si Richard, sabi niya pwede ba daw siyang tumabi. Sabi ko, baka magising ang anak mo malaman na andito ka sa kwarto ko. Sinagot niya ako, wala siyang pakialam. Hanggang sa tumabi siya at pahinay-hinay siyang humahalik sa akin at dun na may nag-iinit din ang buo kong katawan. Hanggang may nangyari na naman sa amin at paulit-ulit na naming ginagawa iyon. Mahal ako ni Richard, ganun naman din ako sa kanya, Ate Ann. Lumipas ang ilang buwan, hindi na ako dinadatnan. Bumili ako ng pregnancy test para makasiguro kung ako ba'y buntis. Oo, Ate Ann, nabuntis niya ako, sinabi ko sa kanya, at nangangakong siyang hindi niya ako iiwan at pakakasalan niya ako paglabas ng bata. Nakita ko sa mga mata niya ang pananabik na magkaroon ulit ng anak. Kalaunay pinagtapat niya sa mga anak niya ang lahat at gusto niya akong pakasalan. Pero tumutol ang mga anak niya dahil pera lang daw ang habol ko sa kanilang ama. Bakit daw papakasalan ng isang mahirap lamang? Napasakit marinig ang mga salitang pera lang ang habol ko sa ama nila, kaya nakapagdesisyon ako na umuwi muna ng probinsya, pero ayaw ni Richard na umuwi ako. Ano ang gagawin ko, Ate Ann? Hahayaan ko na lang ba ang mga anak ni Richard na may galit sa akin? Ano po ba ang dapat kong gawin? Mali ba magmahal, pero alam ko naman na wala na itong asawa. Sana'y tulungan niyo ako kahit sa simpleng payo niyo.